Ayun, so nagbabalik tayo dito sa Florida Blanca mga kabahay. At ano na no, past 5 na at araw ng Sabado, so umuwi na yung mga kasama natin dito. Update tayo dito sa mga ating ano dito, progress ng trabaho no dito sa Florida Blanca. So binanatan na namin yung exterior. Unang-una na diyan yung ano, trellis natin. Makikita nyo dito tsaka doon sa taas. So tara, lapitan natin guys. Yung design nga pala ng trellis natin, ito. Ayan, yung pangharap. Okay, ganun din sa taas syempre. Parehas lang yan. At lapitan natin. Ayan. So meron tayong distance dito na 40 cm pagitan nila, no? At naka-overlap lang to ng konti para makita yung design. Tapos natanggal na yung plant box dito, so wala na yung pakwan natin dito, hindi tayo makaka-harvest. Ito naman yung roofing natin dito, naka-slope siya papunta rito. Ayan. Okay, so punta naman tayo sa extension. Mamaya natin titingnan yung trellis sa taas. Ito naman yung kitchen extension, no? Buo na. And then naka-framing na ng ceiling para dito. So dito naglagay tayo ng isang pinto, no? Back door, exit, tapos merong nagpalagay ako ng opening dito kasi confined, ano siya, no? Ang tawag nito, wala siyang pwedeng paglagay ng ibang window kundi dito lang. Yan. So awning type na lang yan dahil makitid, di na siya pwedeng sliding. So ito yung lababo, mukha lang siyang mataas pero standard yan pagka nag-floor level na siya doon, no? Malalim pa to, mataas pa yun doon, so magpapantay-pantay yan. So dito yung ating lababo, yung kitchen sink natin. Dito naman yung stove, na built-in stove. So and lagyan natin siya ng pagitan sa gitna. Siyempre para pa nagpiprepare ka ng pagkain, pwede dito. And then madali lang yung access do sa tubig pag hugasan mo. Tapos dito lang yung stove, no? So ganun ginagawa natin palagi. Ganyan lang. Hindi sila masyadong malayo sa isa't isa, no? Siyempre, maglalagay tayo ng range hood dito sa taas niya pagka nag-cabinet tayo. Lalagyan natin housing yon. So ito yung extension natin. Magro-roofing na kami by Monday kung darating ating roof. Yan. Tapos hanggang dito yung roofing. Naka-inside gutter tayo. Gagamit tayo ng stainless. Pagka inside gutter, stainless lagi ginagamit ko kasi sa kadahilan ng ang inside gutter is mahirap trabahuin pagka i-repair. Baklas lahat. Inside yan eh. Tsaka isa pa, pagka inside gutter, niiwasan, gusto natin yung pang matagalan, no? Niiwasan natin yung pag nangalawang nabulok, nabutas at kailangan na naman palitan. Tulad ng sabi natin, mahirap mag-maintain ng inside gutter, no? So, kaya lagi, para hindi na mahirapan yung mga ano natin, kliyente natin, i-stainless na natin yan. Okay? So, yun ang isa sa tip na bibigay ko sa inyo. Mas maganda na stainless na yan. Kaya gumagawa kayo. Nag-aabang na rin si Mamang Bogs ng ano, nakalock ng mga electricals. So, dito tayo dadaan. Nakalock siya, guys. Akit tayo dun sa ano. Ito na sa loob. Ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. Ayun yung access dun sa kitchen. So, akit tayo dito sa taas para may ipakita ko yung trellis sa. Ayan. So, nandito na rin tayo. Ayan, pakita na rin natin yung uli yung mga natapos dito. Yun o. Ganda. Yun o. Bed frame. Yun o, cabinet. Ito ang cabinet. Wow. Cabinet. Okay? So, dito tayo. Dito tayo sa trellis. Yan, ito ang trellis. Wow! Trellis or pergola. Ayun, sige, yan ito. Ayan siya, oh, guys. Yan, ganda. Alright. So, yun. Kulang pa kami ng isa dito sa part na to. No, si Rojo, parang ganito yung magiging dating yun. Ayan. Nag-overlap kami rito ng konti para lumevel siya rito. Yun. Okay, ito naman, view niya sa taas, ang ganda, oh. Ayos. So, ang ganda lang muna yung video natin mga kabahay, no? Ang update dito sa Florida Blanca.
Madison Homes, no? So, update ko kayo sa mga susunod na kabanata. Okay? Guys, thank you.